Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kalayaan, tunay na diwa nito makikita sa araw-araw na pakikipaglaban ng mga Pilipino. Mas malalim na koneksyon ng Pogo sa mga krimeng kinasasangkutan ng Chinese nationals, sinisilip ng Armed Forces of the Philippines. Mas mabilis na pagpapataw ng parusa sa mga tiwaling pulis, isinusulong. Sa MBC TV correspondents, miyembro ng Philippine Army, arestado sa kasong paglabag sa violence against women and children sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Tots Carlos, Gemma Galanza maglalaro para sa Alas Pilipinas. Sa Showbiz Spotted, K-pop Group 17 napili bilang kauna-unahang UNESCO Goodwill Ambassadors for Youth. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ordinaryong Pilipino dahil makikita umano sa kanilang pagsusumikap ang tunay na diwa ng kalayaan. Ito ang inihayag ng Pangulo kasabay ng paggunita sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong Miyerkules. Ang mga detalye ihahatid ni Let Narciso. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro at Vinnie Marcos. Pagkatapos ng pagtataas ng bandila at panunumpa sa watawat ng Pilipinas, inawit sa okasyon ang Bagong Pilipinas Hymn at binigkas rin ang panunumpa sa Bagong Pilipinas. Sunod na nag-alay ng bulaklak si Pangulong Marcos sa bantayog ng Pambansang Bayani. Sa kanyang mensahe ngayong Independence Day, sinabi ng Pangulo na makikita ang diwa ng kalayaan sa araw-araw na pakikibaka ng mga ordinaryong Pilipino na humaharap sa iba't ibang hamon sa pamamagitan ng sipag, tapang at lakas. Kinilala nito ang pambihirang katangian ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda na nagbibigay ng pagkain, dedikasyon ng mga guro sa paglinang sa future generation at ang katatagan ng mga sundalo para maprotektahan ang teritoryo. Nagpaalala naman ang Pangulo sa mga Pilipino na bilang tagapagmana ng kalayaang tinatamasa ngayon, tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ito at tiyaking hindi kailanman magpapatinag sa banta ng pananakop at pang-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, may alok naman na libreng sakay ang tatlong pangunahing rail lines sa Metro Manila kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na Independence Day. Unang umarangkada ang libreng sakay ng MRT 3, LRT 1 at 2 kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga.
Magpapatuloy ito muli mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi o kasabay ng peak hours. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino, ang libreng sakay na kaloob nila ay simpleng paraan ng DOTR upang gunitain ang Araw ng Kalayaan na isang napakahalagang okasyon sa ating bansa. Sinisilip na ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng mas malalim na koneksyon ng Pogo sa mga krimeng kinakasangkutan ng Chinese nationals kamakailan sa ating bansa. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Edniel Parosa. Sinisilip na ng Armed Forces of the Philippines ang mas malalim na koneksyon ng Pogo sa tumataas umanong krimeng kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, tinitignan ng AFP kung hihigit pa sa common crimes ang mga paglabag sa batas na umuusbong mula sa offshore gaming operations. Hindi kasi umano may kakailang may pagtaas sa bilang ng mga hindi pangkaraniwang insidenteng kinasasangkutan ng mga nabanggit na dayuhan gaya ng pagkakahuli sa umano'y gamit pang espiya, pagkakasabat sa mga ilegal na baril at iba pang kaso. Right now, we are looking into deeper connections of the Pogo for other violations which may go beyond common crimes. Sa parehong media briefing sa Campo Aguinaldo, inamin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na monitor nila ang mga aktibidad na umuusbong sa Pogo. Ginawa ng dalawang opisyal ang pahayag matapos tumambad sa otoridad ang ilang uniform ng People's Liberation Army sa sinalakay na scam form sa Porac, Pampanga. Tiniyak ni Padilla na may nakalatag na contingency plans ng AFP sa harap ng pinangangambahang infiltration ng mga sundalo ng China dito sa bansa. Especially with the Pogo's presence in the country. So, because of this, continuous na po yung ating ginagawa dyan na monitoring. And at sabi ko nga, we have contingency plans in place and risks-based analysis, and we have the necessary reactions. Sigurado tayo na malaman. Wala pa sa We cannot give you the details of that. we cannot say in actuality what. Una nang ipinagpag ng AFP ang issue at sinabing baka props lang ng Pogo workers sa military uniforms bilang bahagi ng kanilang mga illegal na online activity. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay naman na balita, dapat daw maging bahagi ng Independence Day ang paglaya ng Pilipinas mula sa mapaminsalang Pogo operations. Ito ang pananaw ng isang kongresista kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng sunod-sunod na aberyang dulot ng Pogo sa ating bansa. Narito ang report ni Milky Regunan. Ang pagdiriwang ng Independence Day ngayong taon ay dapat simula para tuluyan na makalaya ang Pilipinas sa perwisyong dulot ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang wish ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kaugnay ng paggunita ng 126th Philippine Independence Day. Umaapela si Barbers kay Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang panawagan ng nakaraming sektor na ipagbawal na ang Pogo na siyang ugat ngayon ng iba't ibang krimen sa bansa. Ayon kay Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, wag hayaan ng gobyerno na lapas tanganin ng mga Pogo ang batas ng bansa. Hindi anya sapat ang nakukolektang kita dito sa buwis sa mga problemang hatid ng operasyon ng Pogo sa bansa, gaya ng human trafficking, money laundering, prostitusyon at iba pa. Dagdag pa ni Barbers, kung mahal natin ang Pilipinas, walang dahilan para patagalin pa sa bansang operasyon ng mga Pogo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanawagan naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa publiko na i-report sa mga otoridad ang kahina-hinalang Pogo activity sa kanilang lugar. Ayon sa PAOK, makatutulong ito para mapabilis ang pagpuksa sa mga krimeng idinadawit sa mga Pogo. Magbabalita si Kyle Bulyas. Nanawagan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa publiko na i-report sa kanilang tanggapan kung may napapansing mga kahina-hinalang operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilberto Cruz, malaki ang maitutulong ng mga mamamayan sa kanilang operasyon para puksain ang mga Pogo na sangkot sa iba't ibang mga krimen. Malaking bagay po yung tulong na pwede pong i-provide ng mga mamamayan natin dito po sa atin. Lalo na yung yung mga kasi
minsan may mga nakikita tayong patay na foreign looking, automatic dapat nare-report po natin yung mga. Bukod dito, sinabi ni Cruz na kailangan lamang paigtingin ang mga umiiral na batas at ang striktong monitoring at inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan para matiyak na walang krimeng nagaganap sa mga pogo sa kanilang lugar. Samantala, patuloy naman ang kanilang investigasyon sa estrukturang ni Raid sa Porac, Pampanga. Ayon kay Cruz, may mga lumutang ng pangalan mula sa mga dokumentong ginamit sa pag-aasikaso ng permit at sinisilip na ngayon ang kaugnayan ng alkalde ng Porac sa operasyon ng nasabing Pogo Hub. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa balitang Pogo pa rin, masusing pag-aaralan ngayon sa Kamara ang tuluyang pag-ban sa mga Pogo. Gayunpaman, tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dadaan ito sa tamang proseso at pakikinggan muna ang lahat ng maaapektuhang stakeholders. Ang mga detalye alamin sa report ni Val Gonzalez. Dapat munang sumalang sa masusing pag-aaral. Ito ang reaksyon ni Speaker Martin Romualdez sa usapin ng panukalang tuluyang pagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa pinuno ng mababang kapulungan, may tamang proseso na dapat sundin gaya ng isasagawang mga hearing. Sa ambush interview ng media sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, sinabi ni Speaker Romualdez na pakikinggan muna ang lahat ng stakeholders bago maglabas ng desisyon tungkol dito. Alam mo naman, may proseso, idadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito. At doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakagandang gawin. Sir, are you open to the ban, to banning POGOs? We're open to hearing all issues concerning the POGO. Ang sagot ni Speaker Romualdez ay kasunod ng paghahain ng panukalang batas ng Makabayan Block na naglalayong tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng lahat ng POGO, illegal man o legal sa bansa. Una nang pumasa sa Games and Amusement Committee ng Kongreso ang panukalang iba ng iligal na POGO noong nakalipas na buwan ng Pebrero pero hindi pa ito naisasalang sa plenaryo. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Sa mundo ng volleyball, mukhang mas pinalakas na alas ang ating dapat abangan. Dahil kumpirmadong kasama na sa training pool ng Alas Pilipinas Women ang dalawang PVL stars na sina Tots Carlos at Gemma Galanza. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Matapos ang matagumpay na 2024 AVC Challenge Cup campaign kung saan nakuha nito ang unang bronze medal para sa Pilipinas, mas pinalakas na Alas Pilipinas Women ang ating matutunghayan. Yan ay kasunod ng anunsyong maglalaro na para sa Nationals ang Creamline Stars na sina Tots Carlos at Gemma Galanza. Matatanda ang una nang nabigyan ng offer ang dalawang PVL Stars para sana makasama ito sa lineup na sasabak sa AVC Challenge Cup. Ngunit hindi nakapaglaro ang dalawa dahil nasa bakasyon ng team ng Creamline sa Spain matapos nilang mag-champion sa PVL All-Filipino Conference. Muling makakasama ni Carlos at Galanza ang captain at best setter na si Gia de Guzman. Kumpirmado rin kabilang sa training pool ang National University Stars na sina Bella Belen at Alaysa Solomon, maging ang University of the East standout na si Cassie Dongallo. Maliban sa mga ito, 6 na players din ang nais isama ni Alas Pilipinas head coach George De Brito, kabilang ang ibang PVL stars na sina Ivy Lacsina, Mars Alba at Maddie Madayag. Maging ang rising stars sa collegiate ranks na sina Tin Ubaldo mula FEU, Gail Pascual ng Benild, at Det Pipito mula UST. Ngayong araw, Miyerkules, inaasahang balik ensayo ang national team para sa 2024 FIVB Volleyball Women's Challenge na gaganapin mula July 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Sa aking pagbabalik, kumpirmado na ang paglalaro ng former Letran star na si Renz Abando sa Strong Group Athletics para sa Jones Cup. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mas mabilis na pagpapataw ng parusa sa mga tiwaling pulis isinusulong. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Hunyo. Sa MBC TV Sports, Renz Abando maglalaro para sa Strong Group sa Jones Cup. At sa Showbiz Spotted,
K-pop Group 17 napili bilang kauna-unahang UNESCO Goodwill Ambassadors for Youth. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bad news para sa mga nagbabudget sa pamilya dahil asahan ang mas mataas na singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng mahal na pass-through charges na sinisingil sa June billing. Kabilang sa charges ang mataas na transmission charge, kasunod ng partial lifting ng reserve market settlement at tinaasang feed-in tariff. Bukod pa ito sa mahigpit na supply condition sa Luzon grid na maaaring makaapekto sa wholesale electricity spot market. Samantala sa iba pang mga balita, arestado naman ang isang dating pulis at ngayon barangay official sa Malabon City. Ito'y matapos nitong mag-amok at walang habas na magpaputok ng baril na nag-ugat umano sa pakikipagtalo nito sa ilang residenteng nag-iinuman sa labas ng bahay. Ang buong detalye alamin sa report ni Alia Ikatlo. Nag-iinuman lang ang grupong ito sa labas ng kanilang bahay kahapon ng umaga nang dumating ang isang barangay kagawad at 6 na beses na nagpaputok ng baril dahil nakaharang umano ang mga nag-iinuman sa barangay Panghulo, Malabon. Kinilala ang barangay kagawad na si Jaime Domingo ng Carisma Village sa barangay Panghulo. Kuha sa video na ito na nasa harap ng bahay ng mga biktima si Domingo, hawak ang caliber 45 pistol. Balik niya lahat, balik nyo! Balik! Terminal ako, matagal na akong terminal. Bakit ang buto dumadaan ang Kuya Boy? Bakit nandiyan yung Ayon sa nagreklamo na si Carl Francis De Lara at sa kwento ng pamilya nito, nag-iinuman sila sa labas dahil sila'y may okasyon. Bigla umano silang sinita ni Domingo, pinagbantaan at nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang sospek. Kusa namang sumuko sa Malabon Police sa Domingo na mahaharap sa kasong grave threat and alarms and scandal. Isinuko rin ito ang ginamit na baril na may valid firearm registration. Maging ang sospek ay mayroon ding license to own and possess firearm at permit to carry firearms outside of residence. Para sa MBC TV Network News, ito si Alia Ikatlo, Sama-sama Tayo Pilipino. Mas mabilis at mas efficient na police justice system. Ito ang isinusulong ng isang kongresista sa gitna ng lumulobong bilang ng mga krimen na kinakasangkutan ng mga nasa hanay ng pulisya. Pakinggan natin ang balita ni Arnold Herrera. Isinusulong ng isang kongresista ang mas mabilis na pagpataw ng parusa sa mga tiwaling pulis. Ito'y kasunod ng mga serye ng krimen na kinasasangkutan ng mga ito, tulad na lang ng 2 police official na inaresto kamakailan matapos hindi sumunod sa deployment orders at nahuli umano na nagsisilbing bodyguard para sa isang Chinese national sa Muntinlupa City. Sa panayam sa DZRH, iminungkahi ni Antipolo 2nd District Congressman Romeo Acop ang paglikha ng isang justice system na mas naaangkop para sa hanay ng pulisya. Paglilinaw ni Acop, wala naman daw kakulangan sa batas o sa pagkilos ng International Affairs Service. Pero dahil umano sa familiarity ay naisasantabi ng mga hepe ang pagdidisiplina. At sa halip ay nakapokus ito sa achievements ng kanyang mga tauhan kahit pa may paglabag na sa batas. Sa paggawa ng kanilang accomplishment ay lumalabag na rin po sila sa batas. Lumalabas na rin po sila dun sa tamang paggawa ng kanilang tungkulin. Para bang Machiavellian principle, the end justify the means para sa kanila. Basta't may accomplishment, okay lang. Paliwanag pa ng mambabatas, kailangan lang pabilisin ng justice system at hindi sagot ang paulit-ulit na revamp o reshuffle para maiwasan ng mga krimeng kinasasangkutan ng pulisya. Doon po sa militar, mabilis po yung military justice system nila eh.
dito sa kapulisan, sinusunod po yung civil service law. Kaya nga ang palagi kong nire-recommenda sa kanila, dapat magkaroon na sila ng sariling police justice system. Sa kasalukuyan, mabagal ang pagpapataw ng parusa sa mga tiwaling opisyal dahil nakaayon ito sa proseso ng civil service law, proseso na ginagamit din sa publiko. Samantala, pinag-aaralan pa ng NAPOLCOM at Civil Service Commission ang naturang mungkahi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nagsalita na ang FIVOX sa sanhi ng lindol na yumanig sa Palawan kahapon. Ayon sa ahensya, bagamat pinaniniwala ang seismically stable o hindi pangkaraniwan ang lindol sa rehiyon, ay hindi umano garantiyan na immune na ito mula sa anumang uri ng pagyanig. Narito ang ulat ni Nicole Lopez. Ipinaliwanag ng FIVOX sa publiko ang magnitude 5.1 na lindol na yumanig sa Roxas, Palawan kahapon. Pinag-usapan ang Palawan kahapon dahil nabigla ang publiko na hindi pala lusot sa lindol ang nasabing probinsya. Ayon sa FIVOX, naramdaman ng intensity 3 sa Roxas, Palawan, habang naitala ang intensity 1 sa Cuyo at Nara, Palawan, pero tumama naman ang lindol sa karagatan. Wala namang naitalang pinsala ang state seismologists, pero nagbabala ito sa posibilidad ng aftershocks. Sabi ng FIVOX, bagaman itinuturing ang Palawan bilang seismically stable na rehiyon o bihira ang lindol, posible pa rin ang mga pagyanig dito. Naobserbahan ng FIVOX sa kanilang high-resolution bathymetric data na may deformation sa seafloor dahil anya sa reverse faults sa Palawan. Ang reverse faults of mga offshore fault ay posibleng pagmulan anya ng mga pagyanig dahil sa malakas na lindol kahapon. Sinabi ng FIVOX na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa Palawan sa paraan ng kanilang mga istasyon sa Brooks Point, Quezon, Puerto Princesa, El Nido, Busuanga, Cuyo at Cagayancillo. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Niyanig ng magnitude 4.1 na lindol ang Donsol, Sorsogon kaninang 9:19 ng umaga. Ayon sa FIVOX, naramdaman ang intensity 2 na pagyanig sa Legazpi City sa Albay. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 15 kilometers. Wala namang inaasahang aftershocks o pinsala matapos ang nangyaring pagyanig. Isang maganda at mapagpalayang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Sa paggunitan natin ngayong araw ng kalayaan ngayong June 12, 2024, silipin natin na magiging lagay ng panahon for the rest of the afternoon. Batay sa pinakuling tala ng Pag-asa, tuluyan ng nalusaw ang low pressure area na huling namataan kahapon sa west-northwest ng Butuan sa Agusan del Norte. Kasabay nito, muling nagbabalik ang bugso ng easterlies mula sa karagatang Pasipiko. At ito'y magdudulot ng maalinsangang panahon ngayong tanghali sa halos buong kapuluan. At tulad nitong mga nakalipas na araw, tataas naman ang tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, dahil pa rin sa pansamantalang paglayo ng hanging habagat at pagkalusaw ng LPA, localized thunderstorms lamang ang inaasang patuloy na magdadala ng mga pagulan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa Tuguegarao, maglalaro ang temperatura ngayong araw mula 25 to 35 degrees Celsius, habang posible namang umakyat sa 33 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Metro Cebu at Metro Davao. Dito sa Kamaynilaan, inaasahan naman ang maximum forecast na 34 degrees Celsius na may katumbas na 41 to 42 degrees Celsius na heat index. Para naman sa ating 3-day weather forecast sa Iloilo City, masusulit pa rin ang fair weather condition mula bukas hanggang Biyernes. Gayunman, mataas pa rin ang tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Pero pagdating ng Sabado, siguraduhin pong magbaon ng payo dahil inaasahan ng magdamagang pagulan dulot ng pagbabalik ng habagat. Sa lagay ng temperatura, maglalaro ang init mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:25 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Mabuhay ang kasarinlan!
Sa unang pagkakataon naman, may napili ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO para italaga bilang Goodwill Ambassadors for the Youth. At yan ay ang 13-member K-pop boy group na 17. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Napili bilang kauna-unahang UNESCO Goodwill Ambassadors for Youth ang K-pop group 17. Sa June 26, nakatakdang dumalo sa Paris headquarters ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang 13-member boy group para formal na italaga sa naturang posisyon ni UNESCO Director General Audrey Azoulay. Ang appointment ito ay kasunod ng pakikiisa ng maestro hitmakers sa 13 UNESCO Youth Forum noong nakaraang taon, kung saan matapos magtanghal, ang ilang miyembro ay nagbigay ng inspirational message sa kabataan na sumentro sa kahalagahan ng edukasyon at pagkakaisa. Very proud naman ang Carrots all over the globe sa achievement na ito ng grupo. Kung matatandaan, taong 2022 inilunsad ng 17 at ng Korean National Commission for UNESCO ang #GoingTogether Initiative na nakatulong sa pagpapatayo ng ilang educational centers sa Timor-Leste. Sa formal na pagsasanib puwersa ng grupong may hawak ng titulong biggest selling album globally noong 2023 at ng UNESCO sa seremonyang gaganapin ngayong buwan, ilalatag ng mga miyembro ang ilang hakbang na kanilang isasagawa para magbigay suporta sa mga proyektong pangkabataan sa buong mundo. Huling nasa bansa ang K-pop Powerhouse 17 noong Enero, hatid ang kanilang 2-night follow tour na ginanap sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM at New Zealand Deputy Prime Minister Winston Peters nagpulong sa Malacanang. Sa MBC TV correspondents, miyembro ng Philippine Army arestado sa kasong paglabag sa Vauci sa Pangasinan. Sa experts' opinion, mansanas nakakapagpagising din pala gaya ng kape, ayon sa eksperto. Sa MBC TV Sports, Renza Bando maglalaro sa strong group para sa Jones Cup. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ngayong araw ng kalayaan, dapat umanong lalong pag-alabin ang pagmamahal sa bayan laban sa banta ng dayuhang bansa. Paghihikayat ni Senator Bong Revilla, magkaisa laban sa hindi pinangalanang bansa na nagbabanta umano sa soberanya ng ating bansa. Tutukan sa report ni Raymond Tadpaas. Nahaharap ngayon sa matinding hamon ng bansa kaya dapat ito ang pagkakataon na lalo pang pag-alabin ang pagmamahal sa bayan. Ito ang mensahe ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. bilang panauhing pandangal sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite. Alinsunod sa tema ng pagdiriwang na Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Ayon kay Revilla, kailangan ng pagkakaisa ng lahat sa panahon na may bansang nagbabanta sa ating soberanya. Hindi niya tinukoy kung anong bansa ito, ngunit malinaw na pasaring sa bansang China. Hinikayat nito ang lahat, lalo na mga kabataan, na huwag kalimutang magbalik tanaw sa katapangan at kabayanihan na ipinamalas ng ating mga bayani. Dahil ang kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay bunga ng pagbubuhis ng buhay ng ating mga ninuno. Una nito isinagawa ang civic parade na nilaukan ng mga local officials, barangay, eskwelahan sa Kawit at iba't ibang mga civic organizations sa lalawigan ng Cavite. Ang dugong dumaloy upang makamit ang mga mithiin at pangarap ng bayang hindi na muli magpapabihag. Lalo na at sariwa pa ang ating gunita, ang tila muling panunubok sa ating soberanya. Higit na kailangang magningas ang kabayanihang handang salagin ang anumang sibat na banta sa ating kasarinlan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Tadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sa iba pang balita, nagpulong naman sa palasyo sina Pangulong Bongbong Marcos at New Zealand Deputy Prime Minister Winston Peters. Ang dahilan sa likod ng kanilang pag-uusap, tutukan sa report ni Rose Babiera. Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang Deputy Prime Minister at Minister for Foreign Affairs ng New Zealand na si Winston Peters nang mag-courtesy call ito kahapon sa Malacanang. Umaasa ang Pangulo na sa pagbisita ni Peters, mas mapapalawig ang talakayan ukol sa mga geopolitical issues at mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng agrikultura, kalakalan at pamumuhunan. Dagdag pa ng Presidente, mahalaga ang pagkakaisa ng maliliit na bansa sa pagsusulong ng katayuan ukol sa mga isyong kinakaharap sa rehiyon. Matatandaang noong Abril, opisyal ding bumisita sa Pilipinas ang New Zealand Prime Minister na si Christopher Luxon, kung saan nila napagkasunduan na palakasin ang bilateral ties at paigtingin ang relasyon ng dalawang bansa sa ilalim ng Comprehensive Partnership na layong makamit sa 2026 at pagpapataas ng two-way trade ng mga bansa sa halos 50% sa 2030. Inihayag ng Pangulo na sa pakikipagpulong kay Peters, inaasahan niyang mas mapaunlad pa ang diskusyon sa mga paksang nasimulan na nilang talakayin ni Luxon. Aniya naway magamit din ni Peters ang panahong ito para makasalamuha ang iba pang opisyal ng pamahalaan at mga pribadong sektor at mapag-usapan ang mga kaugnay na issue. Nagpasalamat naman si Peters sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pangulo at pinabatid na naging produktibo ang usapan nila ni Luxon nang makabalik ang Prime Minister mula sa pagbisita nito sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado ang isang tauhan ng Philippine Army matapos kasuhan ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children sa probinsya ng Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa custodial facility ngayon ng Asingan Police Station ang suspect na si Army Corporal Roger Domingo, 30 anyos, nakatalaga sa 4th Mechanized Infantry Battalion, Armor Division, Baloy, Lanao del Norte at residente ng Barangay Poblacion East, Asingana. Sa ulat na Asingan Chief of Police Major Kathleen May Awingan, alas 9 kagabi inaresto ng kanyang mga tauhan ng suspect sa bisya ng warrant of arrest sa Poblacion East sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Law, Section E with criminal case number U30179 na pinagkalooban ng korte ng piyansang 36,000 pesos at Section I with criminal case number U30180 na may piyansang 72,000 pesos. At dahil sa kabiguan nito na makapaglagak ng nasabing halagay, nananatili ito sa police station ng Asingkan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inihahandog ng TESA Mount sa Mount Flagship Tourism Enterprise Zone Authority, Provincial Government of Bataan, Philippine Veterans Affairs Office at Municipality of Pilar ang libreng sakay sa electric vehicle patungo sa Dambana ng Kagitingan ngayong ika-12 ng Hunyo 2024, Araw ng Kalayaan. Ang programang ito ay naglalayong hikayatin ang mamayang Pilipino na makibahagi sa paggunita sa katapangan ng ating mga bayani nang makamit ang kasarilan ng ating bansa noong 12 Hunyo 1998. Gayun din ito ay magsisilbing dry run para sa pagkakaroon ng regular na libreng sakay patungo sa Mount Samat simula ngayong buwan ng Hulyo. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Upang mabigyan naman ng panahon ang mga nais magkatrabaho ay ilulunsad naman sa lalawigan ng Northern Samar ang tinatawag na Ibabaw Job and Service Fair bukas June 13 sa Provincial Capital sa Northern Samar. Ayon sa report ng Provincial Information Office, mahigit 100 ng mga job vacancies ang i-offer. Kabilang dito ang security officers, driver, sales agent, field technician, help desk support, cashier, bar manager, bartender, pharmacist, mechanic, booking staff. Kasama rin dito ang HR assistant, account counselor, mechanical engineer, civil engineer, receptionist, credit and sales representative, store crew, maintenance, bagger at iba pa. Kailangan lamang magdala ng biodata at resume o ibang mahalagang dokumento. Papangunahin pa rin ito ng Northern Samar Public Employment Service Office o NSPISO at sa pakikipagtulungan na rin ng gobyerno at pribado na sektor. Layunin nito, ayon pa rin sa report ng Provincial Information Office, na mabawasan ang bilang
ng mga walang trabaho dito sa lalawigan ng Northern Samar kung saan bahagi pa rin ito sa pagdiriwa ng ka-59 years anniversaryo sa lalawigan sa June 19. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Karaniwan na sa ating mga Pinoy ang pag-inom ng kape sa kahit anong oras bilang pampagising at yung iba ay dahil hilig nila ito. Ngunit naranasan ng mag-palpitate at sumakit ang tiyan maging ang bulsa dahil sa sobrang pagkakape. Alam mo ba na ayon sa mga eksperto, ang mansanas rin pala ay pwede mong gawing alternatibo na nakakapagpagising din, gaya ng kape. Ang healthy choice na ito alamin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Mansanas, epektibong pampagising bukod sa kape, ayon sa eksperto. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. From reyna ng aliwan to global stage. Ganyan ang naging journey ng ilan sa mga ipinagmamalaki nating reyna ng aliwan sa loob ng 20 taon. Kung sino-sino ang mga dating reyna ng aliwan na sumabak sa national at international pageants, kilalanin sa Aliwan Fiesta Report na ito. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ilang reyna ng aliwan na rin ang gumawa ng pangalan sa loob at labas ng bansa. Mula sa pagiging kinatawan ng ipinagmamalaking pista ng kanilang bayan o syudad hanggang sa pagiging pambato ng Pilipinas sa international pageants. Kabilang na nga riyan si Reyna ng Aliwan 2008 Mary Jean Lastimosa ng Kadayawan Festival. Ang Davavenia Beauty nakapasok sa top 10 ng Miss Universe 2014 na ginanap sa Florida. Nagpasiklab din sa Miss Universe stage noong 2019 sa Atlanta, Georgia, si Reyna ng Aliwan 2015 second runner-up Gazini Ganados, kung saan naiuwi nito ang Best in National Costume Award. Gumawa naman ng kasaysayan si Reyna ng Aliwan 2006 first runner-up Carla Paula Henry nang maging kauna-unahang Pinoy at Asyano na kinoronahan bilang Miss Earth 2008. At taong 2014, naging ikalawang Filipina na itinanghal na Miss Earth si Reyna ng Aliwan 2013, Jamie Herrel. Miss Echo International Crown naman ang hawak ni Reyna ng Aliwan 2016, Cynthia Tomala. Ang beauty queen turned actress, ang first ever Filipina na nakasungkit ng naturang pagkilala noong 2018. Historic win din para kay Reyna ng Aliwan 2015 first runner-up Alexandra Faith Garcia nang maging kauna-unahang Pinoy ito na nanalong Miss Aura International taong 2021. Habang umabot naman sa top 15 ng Miss Globe Pageant 2022 na ginanap sa Albania ang Tacloban Beauty at Reyna ng Aliwan 2018 na si Chelsea Fernandez. Naging pambato rin ng Pilipinas sa Miss Supranational 2015 si Reyna ng Aliwan 2011, Rojalie Katakutan. Habang ilan pa sa mga naging kandidata ng Miss Universe Philippines ay sina Reyna ng Aliwan 2014, Steffi Rose Aberastur, na itinanghal bilang second runner-up noong 2021. Gayun din ang mga produkto ng Aliwan Fiesta Digital Queen na sina Hannah Rizarzoso at Maika Cabling Martinez. At kamakailan lang, si Reyna ng Aliwan 2017 second runner-up Maria Atisa Manalo
ay kinoronahan bilang Miss Cosmo Philippines sa nagdaang Miss Universe Philippines 2024. Sa June 29, makikilala na natin ang magiging bagong reyna ng aliwan na siyang papasahan ng korona ni reigning Queen Kiara Leon Wellington. At yan na muna ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayong makiisa, makisaya. Dahil ang pistay, narito na. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. Sa mundo ng basketball, sa papalapit ng William Jones Cup, patuloy ang pagbuo ng isang malakas na team para magrepresenta sa Pilipinas at muling mabawi ang titulo. At kamakailan nga, kinumpirma ng Strong Group ang paglalaro ng former Letran star at dating Gilas Pilipinas player na si Renz Abantos sa kupunan. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Unti-unti nang binubuo ang team na magre-representa sa Pilipinas para sa 43rd William Jones Cup. At ang latest player na kabilang sa listahan ng Strong Group Athletics, walang iba kundi ang former Letran star na si Renz Abando. Naging free agent ang 26-year-old high-flying forward kasunod ng pagtapos ng kontrata nito sa team na anyang JKJ Red Boosters sa Korean Basketball League with an average of 9.9 points, 4.3 rebounds, and 1.1 assists per game sa nagdaang season. Matatandaang si Abando rin ang nagdala sa Korean team para makuha ang championship title sa 2022-2023 season. Makakasama ng 6'2" winger ang star-studded lineup ng Strong Group na sina Kiefer Ravena, Chris McCullough, Jordan Heading, Ange Kwame, RJ Abarrientos at Kalen Chongson. Ngayong araw ng kalayaan, sama-sama nating gunitain at ipagdiwang ang makasaysayang paglaban ng Pilipinas sa ating kasarinlan at patuloy pa tayong lumaban para sa ating kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja bumabati ng maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay ang kasarinlan. Balik sa inyo, Miss Karen Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili at kay Rovic. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules, araw ng kalayaan. Naway patuloy nating panghawakan ang mga aral na itinuro at tapang na ipinamalas ng ating mga bayani. Ito po si Yuel Reyes. At sa gitna ng mga puwersang pilit, sumusupil sa ating kasarinlan, asahan ninyong patuloy kami sa paghahatid ng katotohanan na dapat ninyong malaman. Ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.